Hanggang sa pagtitipong dinaluhan ng Pangulo sa Saudi Arabia, tinalakay ang giyera ng Israel kontra Hamas. Ilang kasunduan din ang iuuwi ng Pangulo mula roon na pakikinabangan daw ng mga Pilipino ayon sa palasyo. Mula po sa Riyadh, Saudi Arabia, nakatutok live si JP Soriano. JP. Vicky, mga kapuso, magandang hapon po mula rito sa Riyadh, Saudi Arabia. Mag-aalas 2 na po ng hapon dito at sa init nga ng panahon ang naging pagtanggap ng Saudi Crown Prince sa mga leaders ng ASEAN. Kabilang na nga po si Pangulong Bongbong Marcos na hindi lang tungkol sa ekonomiya ang mga isinulong, pati na rin ang kapayapaan sa mga nangyayaring gulo kagaya sa Israel at sa Gaza. Si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman ang sumalubong sa mga lider ng ASEAN sa pagbubukas ng kauna-unahang ASEAN at Gulf Cooperation Council dito sa Riyadh. Mga kasunduang may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ekonomiya at iba't ibang kooperasyon ang sentro ng ASEAN GCC. Pero tinalakay din sa opening ceremony ang nangyayaring gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa ngalan ng ASEAN, nanawagan si Indonesian President Joko Widodo na itigil na ang karahasan sa Gaza alinsunod sa international laws. Bukod sa Saudi Arabia, miyembro ng GCC ang mga bansang Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait at United Arab Emirates, mga bansang malapit lang sa Israel at Gaza. Sa roundtable meeting naman kasama ang mga Saudi business leaders, nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi suspendido ang Maharlika Investment Fund. Sabay alok nito sa mga mamumuhunan sa Kingdom of Saudi Arabia. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines' first ever sovereign investment fund designed to drive long-term economic development through increased investments in high-impact sectors. In this sector from Saudi Arabia who are eager to hear more about the investment opportunities in one of ASEAN's most exciting markets and learn more about the newly launched Maharlika Investment Fund that you have launched under your administration. Asahan rin daw na tataas pa ang demand ng Saudi para sa mga Filipino healthcare workers at iba pang skilled workers. Kanina, nilagdaan ng Pilipinas at Saudi ang isang kasunduan para sa malawak na skills training para sa mga Pilipinong manggagawa sa pangunguna ng ilang pribadong kumpanya. With an estimated value of over $120 million, the agreements that will be signed today are set to benefit more than 15,000 Filipinos in training and employment opportunities across a wide range of professions in the construction industry. Sa pahayag ng Presidential Communication Office o PCO, aabot daw sa 4.26 billion US dollars ang halaga ng pinirmahang investment agreement sa pagitan ng mga negosyanteng Pinoy at Saudi. We are confident that more Saudi investors will be investing in the Philippines. At Vicky, mga kapuso, sunod-sunod ang nagaganap na meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at sa isang bagong pahayag, nanawagan si Pangulong Marcos sa ASEAN GCC Summit na magtulungan na isulong ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea at sa Arabian Sea at itaguyod ang anyay rules-based international order. Ipinaabot din ni Pangulong Marcos ang kanyang pagkabahala sa gulo sa Israel at Gaza. Nanawagan siya sa lahat ng may kinalaman dito na pahupain ang sitwasyon at isulong ang isang mapayapang pag-uusap. Nagkaroon din ng maikling bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kay Kuwait Sheikh Mishal Al Ahmad Al Haber Al Sabah upang pag-usapan ng labor relations ng Kuwait at Pilipinas. Matatandaan po na parehong nagkaroon ng deployment ban para sa mga new hires ang Kuwait at Pilipinas. At yan muna ang latest mula rito sa Riyadh, Saudi Arabia, at para sa GMA Integrated News, balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.